Tahimik ang maliit na sala ng apartment. Naka-off ang TV, pero nakabukas ang lampshade na nagbigay ng malambot na ilaw. Doon nakaupo si Mira Delgado, kinakabahan. Pinipisil-pisil ang dulo ng kanyang blusa. Sa harap niya, nakasandal sa sofa si Carla, ang matalik niyang kaibigan. Nakatingin sa kanya na parang naghihintay ng isang malakas na pagsabog. Mira, kanina ka pa paikot-ikot. Ano ba yan? Spill it. Hindi kita tinawagan para lang umupo dito at tumunga nga. Napakagatlabi si Mira. Ilang araw na niyang iniipo ng lakas ng loob para sabihin ito. Ilang gabi na ring walang tulog. Paulit-ulit na iniisip kung paano sisimulan. Pero ngayong nasa harap na niya si Carla, parang biglang nawala lahat ng salita. Carla, nanginginig ang boses niya. Oh, may aaminin ako sa'yo. Promise me first, wag kang sisigaw. Napakunot ang noo ni Carla. Girl, ano to? Buntis ka ba? Umiling si Mira, halos mapatawa pero agad ding natigil. Mas malala. Napatayo si Carla, nilakasan ang ilaw at tumitig sa kanya. Okay, now you're scaring me. Ano bang pinasok mo ha? Huminga ng malalim si Mira, parang sasabog ang dibdib. Akala ko, trabaho lang ang pinupuntahan niya gabi-gabi. Meetings daw, overtime daw. Pero hindi. May asawa siya, Carla. Sandaling natahimik ang buong paligid. Tila pati ingay ng kalsada sa labas ay naglaho. Nanlaki ang mga mata ni Carla. Wait, what? Mira, you mean... Oh! Pinutol ni Mira, nangingilid ang luha. Kabit ako! At hindi ko alam kung paano ko hahayaan ang sarili ko na marinig mo to. Halos mapabagsak si Carla sa sofa. Napahawak sa sentido. Mira, no. Please tell me this is some kind of sick joke. Hindi ikaw to. Hindi ikaw yung tipong papatol sa ganyan. Pero hindi na nakapagsalita si Mira. Ang luha niya tuluyan ng bumagsak. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. One day, nasa office siya. Lagi kaming magkausap. He was kind, he listened. Then one night, nag-overtime kami. At doon nagsimula ang lahat. Pero Mira, sigaw ni Carla halos maiyak din. Bakit mo hinayaan? You know better than this. I know. Sagot ni Mira, halos sumisigaw sa pagitan ng hikbi. Alam ko na mali, pero Carla, every time nakasama ko siya, I felt seen, I felt loved. Hindi ko yun naramdaman kahit kanino before. Ang akala ko, ako yung dahilan kung bakit siya late umuuwi. Hindi ko alam na ako rin pala ang magiging dahilan kung bakit siya uuwi sa asawa niyang may kasinungalingan. Natigilan si Carla, nakatulala. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Kita sa mga mata niya ang gulat at pagkadismaya. Pero ramdam din ang awa para sa kaibigan. Girl, mahina niyang sabi yung, this is heavy. Alam mo bang kapag nalaman to ng asawa niya, lahat kayo masisira? Ikaw siya pati pamilya niya. Napayo ko si Mira, nanginginig ang kamay. Alam ko, pero hindi ko na kayang itago. Ang bigat-bigat na, Carla. Gusto kong marinig sa boses ko mismo na oo, mali ako, pero minahal ko siya. At sa unang pagkakataon, umiyak siya ng buong buo. Hindi na dahil sa guilt lang, kundi dahil alam niyang simula pa lang ito ng mas malaki at mas mabigat na laban. Sa bawat salita ni Mira, para bang bumabalik siya sa nakaraan. Hindi na niya kayang pigilan, kaya kahit mabigat, inilahad niya kay Carla ang simula ng lahat. Alam mo yung unang overtime namin, Carla? Doon nagsimula. Mahina niyang sabi, nakatitig sa kawalan. That night, halos mag-aalas 2 na. Tahimik na ang buong opisina. Tanging tunog ng mga keyboard at aircon ang maririnig. Si Adrian Villarreal, ang project head, nakaupo sa kabilang mesa, nakasubsob sa mga blueprint. Si Mira naman nagtatype ng reports, pilit tinatapos ang deadline. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Adrian. Hindi inaalis ang tingin sa papel. Hindi pa po, sir. Sagot ni Mira. Nakangiti ng bahagya. Kailangan ko kasing tapusin ito. Kapag bukas pa, baka madelay. Napatingin si Adrian sa kanya. Saka ngumiti. Dedicated ka talaga. Alam mo ba, bihira na lang yung ganito ngayon. Kinabahan si Mira. Hindi niya alam kung bakit parang lumakas ang tibok ng puso niya sa simpleng papuri. Sanay naman siya sa trabaho. Pero kakaiba ang epekto kapag mula kay Adrian nang galing. Lumipas ang oras at sila na lang ang natira. Pagod na.
Kaya nagdesisyon silang mag-break muna. Lumapit si Adrian, dala ang 2 cup ng kape. Here, baka makatulog ka na dyan. Napangiti si Mira habang tinatanggap iyon. Thanks. Saktong-sakto, parang mamamatay na ako sa antok. Nagtagpo ang mga mata nila. Simple lang dapat yon. Pero para bang may kuryente. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang napatitig kay Adrian nang hindi niya namamalayan. Alam mo, Mira, biglang sabi ni Adrian. Seryoso ang tono. You remind me of someone I once loved before I got too busy. Nanlamig ang kamay ni Mira. Gusto niyang itanong kung sino, pero natigilan siya. Hanggang sa maramdaman niyang dahan-dahan lumalapit si Adrian. Hindi pa hinalikan, pero ramdam na ramdam niya ang init ng hininga nito sa sobrang lapit. Sir, mahina niyang bulong, halong kaba at pananabik. Ngumiti si Adrian. Call me Adrian, please. Huwag na yung sir. At doon, parang biglang naglaho ang lahat ng hadlang. Hindi niya alam kung sino ang unang gumalaw. Pero natagpuan na lang ni Mira ang sarili niyang nakapikit. Tinatanggap ang unang halik mula kay Adrian. Mahigpit, mariin pero puno ng init at lambing. Nang bumitaw sila, parehong hingal, parehong gulat sa nangyari. We shouldn't. Bulong ni Mira, nanginginig ang boses. Ngunit hinawakan ni Adrian ang kamay niya, hinigpitan. I know, pero ang hirap pigilan. Mira, matagal ko nang nararamdaman na iba ka. At doon na tuluyang bumigay si Mira. Sa gabing iyon, hindi na deadline ang inatupag nila, kundi ang init na matagal ng kinikimkim. Hindi lantaran, hindi basta libog, kundi isang pagnanais na maramdaman na may nagmamahal, kahit alam nilang mali. Pagbalik sa kasalukuyan, natulala si Carla, hindi makapaniwala sa narinig. Mira, oh my God, so that's how it started? Tumango si Mira, halos pabulong. Yes. Isang gabi lang dapat, Carla. Pero naging umpisa siya ng lahat. At doon ako unti-unting nahulog. Nakatulala si Carla. Hawak ang mug ng kape na matagal nang lumamig. Para bang lahat ng dugo niya ay umakyat sa ulo. Hindi makapaniwala sa narinig mula sa matalik niyang kaibigan. Mira, ikaw? As in ikaw talaga? Nanginginig ang boses niya. Hindi ako makapaniwala. Ikaw yung pinakamatino sa atin. Yung lagi kong pinagmamalaki na strong at independent. Tapos kabit, halos mapayuko si Mira sa bigat ng mga salitang iyon. Hindi siya makatingin kay Carla. I know na mali, pero wala na akong magagawa. Nangyari na. Biglang tumayo si Carla, naglakad paikot-ikot sa maliit na sala, hawak ang ulo na parang sasabog. Mira, do you even realize what you've done? Kung malaman ng asawa niya, masisira ka. Masisira siya. Masisira pamilya nila. Ramdam ni Mira ang panginginig ng boses niya. Hindi ito galit lang, may halo itong takot at pagkadismaya. Carla, mahina niyang sagot, halos nagmamakaawa. Hindi ko rin gusto na mapunta ako sa ganito. I never planned it. Pero nung dumating si Adrian, I felt something I never felt before. For once, I wasn't invisible. Napahinto si Carla, tinitigan siya. Kita ang bakas ng awa sa mga mata nito. Pero nananatiling matigas ang boses. So anong balak mo ngayon? Maghintay na maghiwalay sila ni Sofia? Girl, wake up! Hindi lahat ng lalaki na nangangako ay handang tumupad. Tumulo ang luha ni Mira, pero pinilit niyang magsalita. Hindi ko na iniisip ang future, Carla. Ang iniisip ko lang, yung oras na kasama ko siya. Yung mga gabing hawak niya ako, yung mga sandaling pakiramdam ko ako yung pinipili niya. Pero hindi kanya pinipili. Maring sagot ni Carla. Ikaw ang pinapili niyang itago. There's a difference, Mira. Oo, pinaparamdam niya na special ka. Pero at the end of the day, uuwi pa rin siya kay Sofia. At ikaw? You'll always be the other woman. Parang tinusok ng matalim na karayom ang puso ni Mira sa huling linyang iyon. Alam niyang totoo. Alam niyang iyon ang realidad na pilit niyang iniiwasan. Tahimik na bumagsak ang luha niya. Isa-isa, hanggang sa mabasa ang kanyang mga palad. Maybe I deserve this pain, bulong niya. Pero Carla, minahal ko siya. At kahit mali, hindi ko na kayang i-deny. Huminga ng malalim si Carla. Naupo ulit at hinawakan ng kamay ni Mira. Mahigpit, malamig. Mira, kaibigan kita. Mahal kita bilang kapatid.
Pero kailangan kong sabihin to sa'yo ng diretso. This will destroy you. At kapag dumating ang araw na bumagsak ka, I'll be here. Pero hindi ko kayang panoorin kang sinisira mo ang sarili mo ng ganito. Nagtagpo ang tingin nila. Isang tingin na puno ng sakit, pagmamahal, at pangunawa na pilit hinahalo ng realidad. Sa sandaling iyon, parehong alam nila. Nagsisimula na ang dilubyong magpapabago sa buhay ni Mira. At hindi na ito matatakasan. Simula nang umamin si Mira kay Carla, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng lahat. Parang biglang naging masikip ang mundo niya. Lahat ng kilos, lahat ng salita, may kasamang kaba at takot na baka may makaalam. Sa opisina pa lang, ramdam niya ang mga mata ng mga kasamahan. Wala namang nagsasabi ng direkta, pero may mga bulungan tuwing lumalabas siya kasama si Adrian. Close na close sila ah. Overtime na naman sila dalawa. Mga simpleng komento na normal sana. Pero sa pandinig ni Mira, parang mga sibat na tumatama sa kanya. Hindi na siya nakakapag-focus tulad ng dati. Ang mga report niya, laging may mali. Ang dati niyang sigla sa trabaho, napalitan ng kaba at guilt. Kahit ang simpleng pagring ng telepono, nagpapabilis ng tibok ng puso niya, baka asawa ni Adrian. Samantala, si Adrian naman ay lalong nagkakandara pa sa pagitan ng dalawang mundo. Sa umaga, pamilya kay Sofia Villarreal at sa anak nila. Sa gabi, mga oras na ninanakaw para kay Mira. May mga pagkakataon na habang magkasama sila ni Mira sa kotse, biglang tatawag si Sofia. At sa bawat sagot ni Adrian ng, "Yes, hon, I'm on my way." Parang tinutusok ang puso ni Mira. Minsan naiisip ko, Adrian, bulong ni Mira isang gabi habang magkasama sila sa isang motel na palihim nilang tinutuluyan. Ako ba talaga ang pinipili mo? O ako lang yung pahinga mo kapag pagod ka na sa kanila? Hinawakan siya ni Adrian, marin parang takot siyang mawala. Mira, please, don't ever think that way. Mahal kita. Kung pwede lang, iiwan ko lahat para sa'yo. Pero alam ni Mira, hindi ganun kadali. At sa tuwing uuwi siyang mag-isa, dala ang amoy ng pabango ni Adrian sa kanyang balat. Pakiramdam niya ay isa siyang anino. Lumala ang lahat ng may isang kasamahan sa opisina. Si Jenny ang biglang bumanggit sa pantry. Uy, Mira, lagi ka kay Sir Adriana. Ano kayo, secret lovers? Biro lang sana. Pero parang bumagsak ang mundo ni Mira. Mabilis siyang ngumiti, pilit, at sumagot ng, "Ay grabe ka, hindi ah." Pero ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Pag uwi niya, hindi siya mapakali. Tinawagan niya agad si Carla. "Carla, baka may nakakahalata na." Sa kabilang linya huminga ng malalim ang kaibigan. "Mira, I told you." Ganyan talaga. The more you hide, the more obvious it gets. Lahat ng lihim, may expiration date. Hindi makasagot si Mira. Gusto niyang itigil, pero sa tuwing nasa bisig siya ni Adrian, hindi niya magawa. Parang isang adiksyon, masakit, mali, pero hinahanap-hanap. Samantala, si Sofia ang asawa, nagsisimula ng magtanong, "Adrian, bakit lagi kang late? Bakit ang dami mong overtime?" Sa mga mata nito, may pagdududa, kahit hindi pa malinaw. At doon naramdaman ni Mira na papalapit na ang unos. Ang mga bulungan, ang mga tanong, ang mga oras na palihim, lahat iyon. Unti-unting nagiging apoy na maaaring sumiklab anumang oras. Sa gitna ng lahat ng iyon, nagtanong si Mira sa sarili, hanggang kailan ko pa kakayanin ang ganitong buhay? At hanggang kailan ako magiging lihim sa mundong hindi ko hawak? Mag-isa si Mira sa kanyang kwarto, nakahiga pero gising na gising ang isip. Sa tabi ng kama, naka-off na ang cellphone niya. Ayaw muna niyang marinig ang mga tawag o mensahe ni Adrian. Ramdam niya ang bigat ng bawat araw na dumadaan, at sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili. Ano ba talaga ang hinahanap ko sa lahat ng ito? Naisip niya ang mga sandaling kasama si Adrian. Ang mga tawanan, ang mga titig na puno ng init, ang mga gabing parang sila lang ang tao sa mundo. Oo, totoo, may pagmamahal. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang takot, ang guilt, at ang katotohanang hindi siya kailanman magiging una. Love ba talaga ito? Bulong niya sa hangin? O desperasyon lang na may magmahal sa akin kahit bawal? Napapikit siya, at biglang sumagi sa isip niya si Ethan Cruz. Si Ethan,
Ang lalaking minsan ay halos ipaglaban siya ng buong puso. Mabait, seryoso, at walang ibang hinangad kundi mahalin siya ng buo. Naalala ni Mira ang mga araw na sabay silang nagkakape pagkatapos ng trabaho, ang mga simpleng usapan na puno ng tawa. Noong panahong iyon, ramdam niya ang kasiguraduhan. Walang takot, walang pagtatago. Pero siya ang tumalikod. Bakit? Dahil pakiramdam niya kulang ang excitement. Wala yung spark na naramdaman niya kay Adrian, kay Ethan. Lahat ay tahimik, maayos, at sigurado. Pero noong panahong iyon, hinanap niya ang thrill, ang init, ang kilig na parang bawal. At iyon ang dinala ni Adrian. Ngayon, habang nakahiga siya, na-realize niya, si Ethan sana ang taong pipiliin siya araw-araw, walang alinlangan. Kung si Adrian, laging may dahilan kung bakit hindi pwede, si Ethan naman noon, lahat ay ginagawa para ipakita na kaya. Bumuntong hininga si Mira. Ethan, kung nandito ka pa, baka hindi na ako ganito kawasak. Umikot ang kanyang isipan sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Kung si Ethan ang pinili niya, baka hindi siya ngayon natutulog na mag-isa habang iniisip kung kasama ba ni Adrian ang pamilya nito. Baka hindi siya nagtatago, hindi natatakot, at hindi nararamdamang siya lang ang pangalawa. Ngunit kahit anong isipin niya, bumabalik lagi si Adrian sa kanyang puso. Siya pa rin ang hinahanap, ang gusto niyang yakap sa gabi. Ang tanong, ito ba ay dahil mahal talaga niya si Adrian o dahil natatakot siyang mawalan? Tumayo si Mira at tumingin sa salamin. Anong klaseng babae ka na ngayon? Tanong niya sa sarili. Ang dating masayahin at matapang, ngayon ay puno ng takot at pagdududa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang natutunan. Hindi niya kayang magpatuloy ng ganito. Kailangan niyang pumili kung ipagpapatuloy ba ang bawal na pagmamahalan kay Adrian o tatapusin ito bago tuluyang masira ang lahat. At sa kaibuturan ng kanyang puso, may kumislap na tanong na hindi niya matakasan. Kung sakaling bumalik si Ethan, may pag-asa pa kaya? O huli na ang lahat para sa akin? Akala ni Mira, kaya niyang tiisin ang lahat. Ang bulungan sa opisina, ang guilt sa puso, at ang bawat gabi ng pagtatago. Pero isang bagay ang hindi niya inasahan, na baka siya mismo ay hindi pala espesyal, kundi isa lang sa marami. Isang gabi, habang hinihintay niya si Adrian sa isang coffee shop malapit sa opisina, may lumapit na babaeng halos kaedad lang niya. Maayos ang ayos, pormal ang bihis at may kumpiyansa ang tindig. Miss, ikaw ba si Mira? Tanong ng babae. Natigilan siya. Bakit? Nagpakilala ito, ako si Clarice. At siguro kailangan nating mag-usap tungkol kay Adrian Villarreal. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mira. Bakit alam niya ang pangalan ko? Bago pa siya makatanggi, dumiretso na si Clarice sa upuan at marahang ngumiti. Hindi ngiti ng kaibigan, kundi ng isang taong may dalang bomba. Alam kong matagal ka nang kasama ni Adrian, pero baka gusto mong malaman na hindi ikaw ang una, hindi rin ikaw ang huli. Nanlamig ang mga kamay ni Mira. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Clarice. Noon pa man may relasyon na kami ni Adrian. Bago pa kayo nagkakilala. May asawa siya. Pero kahit ako nabola niya, for years, akala ko ako ang the only one. Pero nang malaman kong may iba pa, saka ko na-realize na laro lang pala lahat para sa kanya. Hindi makapagsalita si Mira. Ang mga salitang narinig niya ay parang mga karayom na tusok sa dibdib. All this time, ipinaniwala ni Adrian na siya ang pinipili, na kung wala lang mga hadlang, siya ang magiging totoo. Pero ngayon, malinaw, hindi pala siya espesyal. Isa lang siya sa mga lihim na tinatago. Gusto ko lang, dagdag ni Clarice, na malaman mong hindi mo kasalanan na nahulog ka. Pareho lang tayo. Pinaniwala niya tayo sa mga salitang gusto nating marinig. Tumulo ang luha ni Mira, kahit pinipigilan niya. Pero, bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Umiling si Clarice. Dahil ayokong pati ikaw ay masira. Kung hindi ka pahihinto ngayon, baka tuluyan kang madurog. Wala kang laban sa isang lalaking sanay na sa ganitong laro. Nang umalis si Clarice, naiwan si Mira sa mesa, tulala, hawak-hawak ang malamig ng kape.
Ang mga salitang binitiwan ng babae ay umuukit sa isip niya. Hindi ikaw ang una, hindi ikaw ang huli. Pag-uwi niya, tumawag si Adrian. Babe, sorry, na-late ako. Traffic. Next time na lang tayo magkita, okay? Nakangiti pa rin ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Parang walang nangyayari. Pero kay Mira, parang nabuksan ang isang pinto ng katotohanan na matagal na niyang hindi pinapansin. At doon siya napagtanto. Lahat ng sakit na nararamdaman niya ngayon, hindi dahil siya ang the only one, kundi dahil siya ay isa lang. Isa lang sa mga palihim na iniwan ni Adrian sa dilim. At sa loob niya, unti-unting nabubuo ang tanong. Kung hindi ako espesyal, bakit pa ako magpapakatanga? Hindi alam ni Mira kung paano siya napadpad sa harap mismo ng bahay ng mag-asawang Villarreal. Siguro dala ng bigat ng damdamin o ng mga salitang iniwan ni Clarice na paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Hindi ikaw ang una. Hindi ikaw ang huli. Pagbukas ng pinto, bumungad si Sofia, ang asawa. Maganda, maayos, at halatang pagod pero dignified. Nagulat ito nang makita si Mira. Ikaw? Bakit ka nandito? Malamig nitong tanong. Bago pa makasagot si Mira, narinig nilang bumaba si Adrian mula sa hagdan. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang dalawa. Mira, anong ginagawa mo dito? At doon, parang sabay na sumabog ang lahat. Adrian, sino siya? Diretsong tanong ni Sofia. Puno ng kaba at galit. Bakit alam niya ang bahay natin? Hindi na nakapagsalita si Mira. Luha na lang ang tumulo habang nakatingin kay Adrian. Naghihintay ng kahit anong pagtatanggol. Pero ang katahimikan ng lalaki ay parang kutsilyong tumatarak. Huwag mo na akong lokohin, Adrian, sigaw ni Sofia. Ilang beses na kitang tinanong. Ngayon harap-harapan, sagutin mo ako, kabit ba siya? Nagpikit ng mata si Adrian. Saka mahina pero malinaw na binitiwan ang salitang kinatatakutan nilang lahat. Parang gumuho ang mundo. Si Sofia ay napaupo, hawak-hawak ang noo, umiiyak ng walang tunog. Si Mira naman, halos manghina, ramdam ang lahat ng bigat ng kahihiyan at pagkakamali. Ano ba ako sa'yo, Adrian? Nanginginig na tanong ni Mira. Ako ba yung mahal mo? Sinubukan siyang hawakan ng lalaki, pero umatras siya. Huwag, ang kapal ng mukha mo. Pinaniwala mo akong ako ang pinipili mo. Pero hindi pala ako the only one. Hindi pala ako espesyal. Ilang tulad ko pa ang niloko mo. Please, Mira. Pakiusap ni Adrian. Nangingilid din ang luha. I love you. Mahal kita. Hindi mo alam kung gaano ako nalilito. Kung gaano kahirap. Huwag mong gawing excuse ang kalituhan mo. Singit ni Sofia. Sa wakas ay nakapagsalita sa gitna ng paghikbi. Ako ang asawa mo, Adrian. Ako ang pinili mong pakasalan. At kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo ko kayang iwan? Natigilan ang lahat. Sa tanong ni Sofia, na-realize ni Mira ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi kailanman siya pipiliin ng buo ni Adrian. Doon siya tumayo, diretso ang tingin, kahit nanginginig ang katawan. Adrian, tapos na, ayoko na. Hindi ako lalaban para sa isang pagmamahal na mali at duwag. Hindi ako magsisiksik sa mundong hindi para sa akin. Mira, please. Halos lumuhod si Adrian. Pero lumingon na lang siya kay Sofia. Pasensya na, bulong niya. Hindi ko sinadya, pero aaminin ko, minahal ko talaga siya. Yun nga lang, mali. At umalis si Mira luhaan pero determinadong tapusin ang lahat. Sa bawat hakbang palayo sa bahay ng mga Villarreal, ramdam niya ang bigat ng puso niya. Pero kasama nito, may unti-unting gumagaan. Dahil sa wakas pumili siya. Hindi para kay Adrian, hindi para sa kahit kanino, kundi para sa sarili niya. Mabigat ang pakiramdam ni Mira sa mga sumunod na araw, pero iba na ngayon ang bigat na iyon. Hindi na ito yung kaba ng pagtatago o yung guilt ng pagiging pangalawa. Ang bigat na nararamdaman niya ngayon ay may kasamang tapang. Tapang na unti-unting nagtutulak sa kanya na magpatuloy ng walang kinakapitan na mali. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe ng inuupahang apartment, tiningnan niya ang lungsod na puno ng ilaw, parang simbolo ng mga desisyon niya. May maliwanag, may madilim, pero lahat ay nagbubuo ng kabuuan. Huminga siya ng malalim at bulong sa sarili. Tama na, kaya ko na. Samantala,
Si Sofia ay patuloy na dumadaan sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Hindi madali para sa kanya ang katotohanan na ilang taon na siyang niloloko ng asawang si Adrian. Pero sa halip na manatili sa pagiging biktima, nagsimula siyang magdesisyon. Naiintindihan ko na ngayon, sabi niya sa sarili habang tinitignan ng anak nilang natutulog. Hindi ako mananatili dahil lang sa takot na mag-isa. Kailangan kong lumaban para sa amin ng anak ko. Kung pipiliin man niyang bumalik, ibang usapan na yon. Pero ngayon, sarili ko muna. Si Adrian naman ang pinakabigat ang pasan. Wala na siyang matakbuhan. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng gulo. Wala si Mira, sugatan si Sofia, at nabasag ang imahe niyang kontrolado ang lahat. Sa bawat gabi, siya ang hindi makatulog, siya ang nagbibilang ng mga pagkakamali. Minsan, tinatawagan niya si Mira, pero hindi na ito sumasagot. Minsan naman, sinusubukan niyang makipag-usap kay Sofia, pero ang sagot nito ay laging malamig at maikli. Unti-unti niyang naramdaman na wala na siyang hawak at wala na siyang pwedeng balikan, kundi ang sarili niyang konsensya. Samantala, si Mira ay nagsimulang ayusin ang buhay na siya mismo ang may hawak. Bumalik siya sa dati niyang routine. Pagpasok sa opisina nang hindi kailangan magtago. Pagkain ng dinner mag-isa pero may kapanatagan. Pagtulog na walang kaba kung may tatawag ba na asawa ng minamahal niya. At sa kanyang katahimikan, muling bumalik sa isip niya si Ethan Cruz, ang lalaking minsang handang magmahal sa kanya ng buo, hindi para bumalik agad, kundi bilang paalala. Mayroong uri ng pagmamahal na hindi kailangan itago, hindi kailangang ikahiya, isang pagmamahal na totoo at buo. Habang nakatingin siya sa salamin, muling tinanong ang sarili. Kaya ko pa bang magmahal ulit? At kung sakali, tama na ba ako para sa tamang tao? Ngunit ngayong malinaw na sa kanya ang lahat, alam niya ang sagot. Oo, ang sakit ay hindi agad mawawala. Ang sugat ay hindi agad maghihilom. Pero sa bawat araw na lumilipas, natututo si Mira. At sa wakas, natutunan din niyang mahalin ang sarili, isang bagay na hindi niya nahanap sa piling ni Adrian. Samantala, si Sofia ay piniling magsimula ring muli, at si Adrian, naiwan na pasan ng bigat ng kanyang kasalanan, malinaw na siya mismo ang sumira sa mga taong nagmahal sa kanya. At sa pagitan ng kanilang tatlo, isang bagay ang naging malinaw. May mga sugat na nagmumula sa maling pagmamahal, pero sa pagbitaw, doon lang talaga nagsisimula ang tunay na paglaya. Tahimik ang tabing dagat, hating gabi na at tanging hampas ng alon ang maririnig. Nakaupo si Mira sa buhangin. Nakatupi ang mga tuhod at hinahayaan ng malamig na hangin na haplusin ang kanyang mukha. Matagal na niyang pinangarap ang ganitong eksena. Yung mapayapa lang, walang tinatago, walang kasinungalingan. Pero ngayong nandito na siya, dala niya ang bigat ng mga alaala. Nakapikit siya at binalikan ang lahat. Ang unang gabing nagkasama sila ni Adrian sa opisina, ang init ng yakap na akala niya ay totoo. Ang mga palihim na tawanan at halikan sa mga motel na walang pangalan. Kasunod noon, ang mga gabi ng takot, guilt, at ang mga sandaling halos mawalan siya ng sarili. Naalala rin niya ang pagkakaharap nila ni Sofia, ang iyakan, ang sigawan, at ang pagtapos na ginawa niya para sa sariling kapakanan. Sa mga matang iyon ni Sofia, nakita niya ang sarili, isang babaeng niloko, isang pusong pinilit kumapit kahit wasak na. Ngayon, sa harap ng dagat, tinanggap niyang hindi siya nagwagi, hindi siya ang pinili. At oo, nasaktan siya ng sobra, pero kasabay ng sakit, may dumating ding isang bagay na mas mahalaga. Ang lakas na bumangon at pumili para sa sarili. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa hangin. Minsan iniisip ko, worth it ba lahat ng ito? Yung pagmamahal kahit mali, kahit alam kong sa huli ako rin ang masasaktan, tahimik ang dagat. Parang nakikinig. Siguro, dagdag niya, may mga pag-ibig na dumarating hindi para manatili, kundi para turuan tayo. Para ipaalala kung ano ang dapat at hindi dapat, kung gaano kahalaga ang sarili, at kung paano tayo babangon kapag gumuho na ang lahat. Tumulo ang luha niya, pero kasabay nito ay isang ngiti.
Mahina pero totoo. Sa likod ng isip niya, may imahe ni Ethan, hindi para muling habulin, kundi bilang paalala na darating ang tamang oras at tamang tao. Hindi niya kailangang magmadali, hindi niya kailangang magpakulong sa maling pagmamahal, para lang hindi mag-isa. At sa huling tingin niya sa dagat, iniwan niya ang tanong na hindi agad masasagot. Mas matimbang ba ang pagmamahal kahit mali, o ang paghilom na dulot ng pagbitiw? Tumayo siya, hinayaan ang buhangin na dumikit sa kanyang mga paa at naglakad palayo. Hindi man kumpleto ang mga sagot, dala niya ang paniniwala na sa bawat wakas, may simula at iyon ang pinakamahalaga.